Yan. So, sabay-sabay tayo. Sabi mo sa tabi mo, sabay-sabay. Okay, let us declare. 1, 2, 3. I declare that I am super blessed and highly favored. The Prince of Shalom is upon me. There's an anointing of ease on my life. His walk is easy and his burden is light. God is going before me, making crooked place straight. I will be at the right place at the right time with the right people. Everything under guarantee of Almighty God. I declare that I am the child of the Most High God. I deserve very best because of Jesus Christ. That's why I'm asked in my life. I will pray bold prayers, expect big and believe big. I will ask God to bring to pass those hidden dreams that are deep in my heart. This is my year of full blast. These are all my declaration in Jesus Christ's name. Amen and amen. Palakpan natin ang Lord. Huwag muna po tayong umupo at sabayan po natin. Siyempre tatawagin kong aking poging anak. Yan. So, at magre-recite tayo ng Luke chapter 4, verse 18 to 19. Alam niyo po, mas kabisado niya. Okay, 1, 2, 3, Luke. Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is My Lord, He is Christ the Rock. Yan. Praise God. Palakpan natin ang Lord. And I want to read 1 Corinthians chapter 15, verse 56 to 58. Ang sabi rito, the sting of death is sin, the strength of sin is the law. Ay, sige po, pwede po kayo maupo. Pwede nyo naman po ako samahan. Yan. So sabi rito, the sting of sin is death and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abound in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Yan. So, in behalf of our Bishop Anthony Montaño and Reverend Maricel Montaño, sila po ay nasa mission trip sa Japan. At balita ko, bukas po ay babalik na sila. Yan. So, praise God sa kanilang mga buhay na ginagamit sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Amen? So, tama ba? Ohio gozaimasu. Yan. So, good morning po. Yan, sa ating bishop. Yan. So, okay, palakpan natin ang Lord. Yan. So, welcome everyone to Christ the Rock family, dito sa Christ the Rock Main. Yan. And I'm Jaime Haiko, one of the covenant leader dito po sa ating church. Amen. So, glory to God. May tanong po sa inyo. Yan. Alam niyo po sa covenant group namin, ganito ang introduction. Bago tayo magsimula, meron muna akong tanong. Diba? So, sino po dito ayaw mo nang may nasasayang? Yan. Sige, taas nga yung kamay. Yan. Sino rito ayaw nyo nang may nasasayang? Ba? Tingnan nga natin. Sige, subukan natin yan ha. Sino rito, inuubos mo ang pagkain na kinukuha mo sa iyong plato? Ah? Diba? Yung iba pag nag-i-eat all you can, no? Nauubos yan kasi may bayad pag may leftover. Diba? So, pinipilit. Yan. Pangalawa, diba? Sino rito umaalis ka ng maaga para makaiwas ka sa traffic? Kumukonti yung kamay. O yung iba. Yan. So, guilty. Yan. O ito, tingnan natin kung sino. Yung totoo sino rito? Pinupulot mo ang 25 kapag nahuhulog o kaya nagkakalat. Konti na. Yung mga nanay talaga, no? Alam niyo yung mga nanay, ayaw niya na may mga nasasayang.
Naalala ko before, si mama, galit na galit kapag merong pagkain na nasasayang. Di ba? Ang sabi nga kailangan ubusin nyo yan. Di ba? Huwag nyo sayangin, maraming bata ang nagugutom. Narinig nyo na yan? Di ba? Ano sagot ng mga bata? Pag kinain ko po ba to, mabubusog sila. So, alam nyo, ang Lord, lahat ng ginagawa natin, alam nating hindi masasayang. Amen? So, dito sa church, we have our mission. Our mission is world evangelization. Amen? So, yan ang ating mission. World evangelization. Kaya huwag kang magugulat kung isang araw, ikaw naman yung nasa ibang bansa to share the gospel. Diba? Baka ang iniisip mo lang, pupunta ka sa ibang bansa kasi magtatrabaho ka. Alam nyo, wag lang ganun ang nasa isip natin. Pag pinadala ka ng Lord sa ibang bansa, because of world evangelization. Amen? Our message is the gospel. Amen? So, alam natin na walang ibang mas magandang balita yung malaman mo na iniligtas ka ng ating Panginoon. Na binayaran niya lahat ng kasalanan mo para malinis ka. And gusto kong basahin ulit yung binasa natin kanina sa Tagalog. 1 Corinthians 15, 56 to 58. Yan. Unang Korinto 15, 56 to 58. Okay? Naintindihan nyo na po yun. Sabi rito, may kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. At may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil merong kautusan. Ngunit salamat sa Diyos. Sabi mo nga, salamat sa Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi mo nga, ako'y matagumpay. Dahil kay Kristo. Yan. Kaya nga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo, huwag manghina ang inyong pananampalataya, magpakasipag kayo sa gawain na ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang paghihirap nyo para sa Kanya. Amen. Alam nyo, may mga pagkakataon, akala mo, sayang yung effort mo. Akala mo, sayang yung mga pagod mo. Akala mo, sayang yung mga perang inilabas mo sa ministry. Pero ang sabi ng Lord, hindi masasayang ang paghihirap nyo para sa Kanya. Amen? Bakit hindi masasayang? Unang-una, alam natin kung kaninong utos ang ating sinusunod. Sino rito, ngayon po ang ating team is Full Blast Soul Winning. Sabi mo nga, Full Blast Soul Winning. Yan. Nagpo-soul win tayo kasi alam natin kung sino nang nagutos. Hindi sila bishop. Diba? Hindi si Reverend Cell. Hindi yung katabi mo. Inutusan ka ba niyan? Ang nag-utos to win soul ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Sabi rito, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen? Utos ng Panginoon yan, sabi nga ni Pastora Francesca last week, ang pinakamatinding habilin ay yung habilin ng isang taong paalis. Tama? Alam nyo, hinabilin sa atin ng Lord yan, hindi lang para may masabi. Di ba? Pero inutos sa atin yan para sundin. Mark chapter 16 verse 15, sabi rito, and He said to them, go to all the world and preach the gospel to every creature. Sabi mo sa katabi mo, go! Sige, sabi mo sa katabi mo, go! Yan, huwag niyo pong kakausapin yung sarili niyo. Diba? Mamaya lalagyan namin kayo ng jacket na mahaba yung huwag kinakausap yung sarili. Okay? So, hindi lang dahil alam natin kung kaninong utos ang ating sinusunod, pero alam din natin kung gaano ito kahalaga para sa lahat. Sino rito, alam mo ang halaga ng soul winning? Ulitin natin. Sino rito, alam mo ang halaga ng soul winning? Diba? Alam natin, sabi nga ni Pastor Francesca, hell is real.
Di ba? Sin is everywhere. Di ba? Na kapag ikaw hindi ka nag-soul winning, parang hinahayaan mo na lang yung mga tao na mapunta sa impyerno, hinahayaan mo na lang yung mga tao na sirain yung buhay nila sa kasalanan. Di ba? Alam natin kung gaano kahalaga ito para sa ating lahat. Ang sabi ng Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jews, then to the Gentiles." Alam nyo ba tayo nagsa-soul winning? Kasi meron itong kapangyarihan ng Diyos na magliligtas sa lahat ng tao. Amen? Na magliligtas, sabi rito, to the Jews and to the Gentiles. Alam nyo, walang pinipili ang Diyos. Di ba? Kung sino ang ililigtas. Di ba? Lahat, sabi ng Bible, for God so loved the world. Amen? And sabi diyan, 1 Timothy chapter 6 verse 12, "Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called, and confess the good confession in the presence of many witnesses." Fight the good fight. Sabi mo sa katabi mo, fight the good fight. Alam niyo po, matutunan natin sa panahon natin ngayon, lalo na sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon, ay piliin natin yung mga laban sa ating mga buhay. Alam niyo, minsan, masyado mong kinakalaban yung pamilya mo, kinakalaban mo yung magulang mo, kinakalaban mo yung kapatid mo, kinakalaban mo yung kamag-anak mo. Di ba? Kinakalaban mo yung kapitbahay mo. Alam nyo, hindi yan tamang laban. Di ba? Sabi ng Bible, ang kalaban natin is not against flesh and blood. Di ba? Pero ang kalaban natin, si Satan. Di ba? At yung mga plano niya sa buhay ng mga tao, yan ang kalaban natin. Kaya ikaw, pipiliin mo yung magandang laban. Alam mo, ang soul winning ay napakagandang laban. Amen? Ang sabi nga kanina, bibigyan ka ng Diyos ng katagumpayan. Diba? Ang sabi ng Lord, sasamahan ka niya kahit saan ka makarating if you involve in soul winning. So, ang ating topic this morning, nilagyan ko siya ng title, Win-Win Soul Winning. Yan. Sabi mo nga, win-win soul winning. Yan. Pag natalo ka pa, ewan ko na lang. So, sabi rito, yung definition ng soul winning na shinare sa atin ni Bishop, soul winning is preaching the word of God, giving someone an opportunity to give their lives to Christ and save them from going to hell. Through this, the person can become a child of God, enjoy His goodness and inheritance, even while on earth, it is rescuing the perishing and saving the dying. Yan pala ang ibig sabihin ng soul winning. Yung tinutulungan mo yung mga tao na makalapit sa Panginoon para hindi sila mapahamak. Diba? Sabihin mo sa katabi mo, tulungan mo ang kapwa mo. Amen? Pag sinabi nating win-win, yan. So ano ba ibig sabihin ng win-win? Alam nyo, madalas ginagamit yan sa mga business transaction. Yung mga mga nag-o-offer ng negosyo, 'di ba? Pag sinabi mo kasing win-win, a result that is good for everyone who is involved in a situation. Yan. Ito daw ay magandang resulta, 'di ba? Para sa bawat isa na involved. Yan. Kaya kung ikaw involved ka sa soul winning, ang tawag diyan win-win. 'Di ba? Wala kang katalo-talo. Diba? And sabi po rito, advantageous or satisfactory to all parties involved. A win-win situation, a win-win deal. That's why this morning, ang pag-usapan natin, win-win soul winning. Kasi alam natin na kahit na pagpaguran mo, kahit na pagkagastusan mo, kahit na ano pang effort ang gawin mo, kahit kailan, hindi mo yan pagsisisihan, hindi mo yan panghihinayangan. Amen? So, what should you do for soul winning that you won't regret? Yan. So, ano nga ba yung pwede mong gawin sa soul winning na kahit kailan, hindi mo pagsisisihan? Sabi mo nga, hindi pagsisisihan. Yan. So, number 1, yan, pupunta tayo sa ating points. Intercede for pre-believers
and for soul winners through prayer. Alam nyo, yung ipanalangin mo, yung mga wala pang pagkakilala sa Panginoon, at yung mga kapwa mong mananampalataya, napakahalaga niyan. Amen? Sabi rito, James 5:16, therefore confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. Diba? Kaya po pala dapat kailangan ipanganalangin kasi, alam mo, para makaranas ng kagalingan, minsan kala mo lang yan malakas. Diba? Pero, may pinagdadaanan yan. Tingnan mo yung katabi mo, may pinagdadaanan yan. Ha? And sabi rito, the prayer of the righteous person is powerful and effective. Sabihin mo nga, powerful and effective. Kaya pa sabi ng Lord, if my people, no, who humble themselves and pray, alam mo yun, talagang in-encourage niya yung mga anak niya, palagi ang nananalangin. Alam niyo, mapalad tayo rito sa Christ the Rock. Yan, kasi, meron tayong morning prayer and devotion. Diba? Meron tayong miracle night. Diba? Meron tayong intercessory group sa GC na kung meron kang prayer request, pwede kang mag-request. Diba? So, mga seryoso kayo yan. So, intercede for pre-believers. Yan. Bakit kailangan mo mag-intercede for pre-believers? Bakit kailangan sila ipanalangin? Kasi sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the God of this age has blinded the mind of unbeliever, so that they cannot see the light of the gospel that display the glory of Christ, who is the image of God. Bakit kailangan silang ipanalangin? Kasi ang mga pre-believer, ang mga hindi pa nagsuko ng buhay sa Panginoon, binubulag yan ni Satanas. Diba? Na kahit anong preach mo, kahit anong share mo, pag walang backup ng prayer, parang wala tong naririnig. Parang walang nangyayari sa buhay nito. Bakit? Kasi binubulag yan ni Satanas. Diba? Ayan ang trabaho. The God of this age has blinded the mind of the unbeliever. Kaya alam nyo, hindi ka basta sugod ng sugod, doon sa pupuntahan mo, sa sharean mo, hindi ka share ng share na hindi mo binabackup pa ng panalangin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, backupan mo ng panalangin. At malaking tulong na yung bawat isa sa atin dito, pinapanalangin natin, yung mga mahal natin sa buhay na wala pang pagkakilala sa Panginoon, yung mga katrabaho natin na wala pang pagkakilala sa Panginoon, diba? Yung mga kapitbahay natin, yung mga nasa community natin na wala pang pagkakilala sa Panginoon, yung mga kamag-anak natin, it is very important to pray for them. Bakit? Kasi ang enemy, ang trabaho niya, binubulag sila para hindi nila makita ang ganda ng magandang balita. Diba? Ang hirap nun, no? Maganda na nga yung balita, hindi pa makita kung ano yung maganda. Kasi nga, bulag. Next is, bakit natin kailangan mag-pray for the soul winners? Sabi rito ng Ephesians chapter 6, verse 19, alam nyo si Apostle Paul, isa na siya sa pinaka-greatest apostle na nabuhay. Pag binasa niya yung mga sulat niya, ang titindi. Di ba? Pag binasa niyo yung mga kasi siya mismo may personal experience siya kay Lord. Pero nanghingi pa rin siya ng prayer. Ang sabi niya rito, pray also for me that whenever I speak, words may be given me, so I will fearlessly make known the mystery of the gospel. Alam nyo, kahit anong galing ng katabi mo, kailangan pa rin niya ng panalangin. Amen? Kaya nga kahit anong galing mo, dapat nag-i-involve ka pa rin sa morning prayer and devotion. At kahit anong galing mo, diba, dapat nag-i-involve ka pa rin sa miracle night because we need the backup of prayer. Amen? So, si Apostle Paul nga nanghihingi ng prayer eh. Ikaw pa kaya? Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mo ba ng panalangin, kapatid? Yan. Colossians chapter 4, verse 3 to 4. And pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ. For I am in chain, pray that I may proclaim clearly as I should. So ganyan kahalaga ang prayer. Diba? We are asked for prayer din para ang Panginoon magbukas ng pintuan
para makapag-share tayo ng gospel. Sino rito ang panalangin mo, magbukas ang Lord ng pintuan para mag-share ng gospel? Amen? Alam niyo po, yan ang prayer ko nung mga last year. Sabi ko, Lord, magbukas ka nga ng pintuan para makapag-share ako ng gospel sa mga katrabaho ko. Alam niyo po, nakakatuwa sa Lord, mabilis sumagot. Diba? So, kaya pag nag-pray ka, handa ka dapat sa sagot. Alam niyo po, every Monday, nagkakaroon kami ng toolbox meeting. Pinag-uusapan namin yung trabaho, pinag-uusapan namin yung safety, pinag-uusapan namin yung kalagayan ng company, kung anong pwede namin itulong. Pero hindi namin pinag-uusapan about sa aming mga spiritual na buhay. Alam niyo po, binigyan ako ng pagkakataon na ako yung laging mag-i-introduction sa toolbox meeting. Sabi ko, Lord, ito na yon. Alam niyo, praise God kasi may mga time na ang binabahagi ko is mga work, mga verses patungkol sa trabaho. Pero may mga time na nilalagay sa akin ng Lord, share the gospel. Kaya praise God kasi noong una, nag-share ako ng gospel, siyam lang yung mga kasama ko nandoon. Nung full blast soul winning, April 1, yung unang araw ng soul winning natin, Monday yun eh. Alam nyo, ang leading sa akin ng Lord, share the gospel. And nakakatuwa kasi ang umattend doon, lahat na kami, may kasama pang boss. Alam nyo, opportunity, palakpakan natin ang Lord. Amen? God will open a door kung willing ka, diba, na magpagamit sa ating Panginoon. Number 1, intercede for pre-believers and for soul winners through prayer. Number 2, invest for soul winning and for spiritual growth. Yan. Puro I po yan. Actually, ang title dapat niyan, The Eye of Eyewitness. Nalala nyo last week? Eyewitness, di ba? Ito po yung mga I nun. Ang pinaliwanag last week is witness eh. So, ito yung I. Yan. Invest for soul and for spiritual growth. Bakit? Napakahalaga niyan. Ang sabi ng Matthew chapter 6, verse 19 to 21, do not lay up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroy, where thieves break in and steal. But lay up yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also. Alam niyo po, madalas na ginagamit to sa giving, sa exhortation. Pero alam niyo po, ang pag-i-invest para sa mga kaluluwa ay napakahalaga. Sino rito handa kang mag-invest ng pera mo, ng talento mo, ng oras mo para sa mga tao, para sa kaligtasan ng mga tao? Amen? Alam niyo, last week, yan, na-invite ako sa Novaliches. Yan, nakita ko doon kung ano yung ginagawa ng Lord sa Novaliches. Diba? Yung Bible study natin doon. Nakita ko kung paano ginagamit ng Lord si Tita Aleli. Yan, palakpakan natin ang Lord sa buhay ni Tita Aleli. Yan. Sabi ko, Tita, gusto ko mag-seed para sa Bible studies. Alam niyo, sabi niya na, kaya naman. Sabi ko, hindi, pagbigyan niyo na po ako. Yan, kasi gusto ni Tita siya lang, hindi pwede yan. Diba? So, we have to invest. Diba? Yung mga Bible studies natin, alam nyo, nung araw, pag may Bible studies, yan, yung host, talagang maghahanda ng pagkain. Diba? Yung host, talagang paghahandaan yung lugar. Alam nyo, pwede nyo yan sabayan. Diba? Pag ikaw, Bible study leader, punta ka doon, bit-bit ka naman. Diba? Dala ka ng pwede nating ma-chicha. Diba? Napakahalaga niyan that we are invest for soul winning. Diba? And for spiritual growth. Alam nyo dito sa church, grabe yung time natin for training. Hindi tayo sumasabak sa Bible studies ng bahala ka na, head knowledge. Pero naglalaan tayo ng oras para i-train yung ating mga sarili. Sino rito umattend ka ng training about handling Bible studies? Amen? Alam nyo, I encourage everyone na talagang atinan natin to because this is our investment for soul and for our spiritual growth. Amen? So sabi rito, our investment
for soul winning and for spiritual growth is never wasted. Alam mo, kahit anong effort mo diyan, hindi masasayang 'yan. Gaya na binasa natin kanina, 'di ba, sa verse na our labor in the Lord is not in vain. Amen? And our investment in sharing the gospel is a worthwhile investment. So, alam nyo, walang higit na mas mahalagang investment yung mag-invest ka sa tao, yung mag-invest ka sa kaluluwa, yung mag-invest ka para sa ikalalago ng iyong spiritual na buhay. Amen? So, alam nyo, ano yan, minsan, ang laki ng issue, may mga tao, ang laki ng issue ng tithes, ang laki ng issue ng offering, ang laki ng issue ng portion. Alam nyo, dapat hindi yan issue sa inyo. Diba? May mga nagsasabi na ang tithes ay Old Testament, wala na daw yan sa New Testament. Eh, nung binasa ko ang Bible ang nagsabi kasi ng tithing is si Lord. Bring the whole tithes, diba, to my storehouse, says the Lord Almighty. Alam nyo, kung pang Old Testament lang yun, ibig mo sabihin, ang utos ng Lord binabawi niya. Ako naniniwala ako, hindi binabawi ng Lord kung ano yung utos niya. Kaya nga yung sa New Testament, ang sabi niya sa Bible, 'di ba, yung sabi niya, kumuha kayo ng barya. 'Di ba? Sino yung tao sa barya? Sabi si Caesar. O they give to Caesar kung ano yung para kay Caesar, and give to God what is for God. Amen? Alam nyo, dapat graduate ka na sa tithing at dapat nagle-level up ka in your offering. Dahil yan ay ginagamit natin for soul winning. At kahit up to single centavo, hindi po yan nasasayang. Amen? Tanong niyo po kay Ann. Yan. Pag may mga tanong po kayo about tithing natin, yung our financial status, tanong niyo lang po kay Ann. Alam niyo, nakakatawa nga may time na sila bishop, talagang winave nila yung kanilang salary. Hindi niyo alam yun. Ako, alam ko yun. Di ba? Talagang binuhos na lang nila para lang mapunuan yung pangailangan sa ministry. Kaya huwag kang magugulat bakit last year nasa Israel sila bishop, nasa Thailand, ngayon nasa Japan, kasi nagtatanim sila para sa gawain ng Panginoon. At ngayon, nag-aani sila. Amen? Yan. Sino rito, handa ka magtanim sa gawain ng ating Panginoon? Yan. Alam nyo ba, ang sabi ng Mark chapter 8, verse 36 to 37, for what profit a man if he gains the whole world and loses his soul, or what will a man give exchange for his soul? 'Di ba? Alam niyo, kahit makuha mo lahat ng yaman sa mundo, pero kung mapapahamak naman yung kaluluwa mo, baliwala din. 'Di ba? Kahit ikaw na yung sobrang yaman sa mundo, pero hindi mo napakilala yung pamilya mo kay Kristo, sayang. Amen? Dahil walang katapat na halaga ang kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao. Amen? Walang katapat na halaga ang kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao. Kaya kapag papalain ng Diyos dahil alam niya na magiging pagpapala ka sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, si Lord pag nagpala ng tao, pag nagbuhos ang Lord ng pagpapala, palagi yang may purpose. Sabi mo nga purpose. Yan, hindi yan para, mag-enjoy ka naman. Di ba? Sabi ng iba, regalo ko lang sa sarili ko. May narinig ako na preaching Di ba? Lagi na lang daw sinasabi, regalo ko to sa sarili ko. Kung ano binili niya, regalo ko sa sarili ko. Ayaw lang aminin na magastos siya. Diba? Puro regalo sa sarili, puro regalo sa sarili. Di ba? Yung pala, gusto lang talaga gumastos. Di ba? Kasi pag ikaw nagregalo ko sa sarili mo, alam mo, pag siya mong regalo, hindi naman ikaw yung nagbabayad dapat yan. Amen? So, ako naniniwala ako, pagpapalain ka ng Diyos dahil alam niya na magiging pagpapala ka sa gawain ng Panginoon. Kaya hindi ako magagulat sa taon ng full blast. Diba? Maraming dito yung mga magkakasasakyan. Amen? Alam niyo si MJ, nag-testimony kagabi. Diba? May sasakyan na. Ang kanilang pamilya. Diba? Magkakaroon ka ng sasakyan, hindi para maglakwatsa. Diba? Hindi ka magkakasasakyan na para lang every Sunday wala ka sa church kasi kailangan may swimming, diba? Mayroong rides. Alam nyo, bibigyan ka ng Lord ng sasakyan kasi pangahakot mo ng mga kaluluwa. Diba? Pangahakot mo ng gamit ng church.
Amen? So, kaya may biruan po kami rito, kapag may sasakyan ka na, part ka na ng technical team. Bakit? Kasi yung ating pong Jollibee, yan, hinahakot po natin yung ibang gamit natin. Yan, praise God sa mga sasakyan na nagagamit. Kay Brother Edwil, yan, si MJ excited na, nalagyan ng gamit yung sakyan niya. At alam ko, excited na rin si JM na magkasasakyan sila. Yan, para magamit sa Lord. Amen? Kaya ka bibigyan ng Lord ng bahay para magamit sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, ang dami na nanalangin ng Lord, house and lot, house and lot, house and lot. Para saan? Sino rito, handa ka, pag binigyan ka ng Lord ng bahay, may Bible study dyan? Amen? Ulitin ko. Sino rito, handa ka, na pag binigay sa'yo ng Lord ang house and lot mo, may Bible study dyan? Amen? Yan. So kahit, alam nyo yun, buksan natin yung bahay natin for a Bible study. Diba? Kung kayo, alam nyo, hindi naman lahat ng pagkataon, kung ikaw nahihiya ka mag-handle, magsabi ka lang, available po si Joshua. Yan, to handle the Bible study sa bahay nyo. Nandyan din po si JJ. Nakahanda po yan. Magsabi lang po kayo. Amen? So, at hindi, ano yan, ang Lord, pagpapalain ka rin, alam mo, minsan lagi natin prayer, Lord, mag-raise up ka ng multi-millionaire. Mag-raise up ka ng multi-billionaire. Alam nyo, gamitin natin yan kapag binigyan ka ng pera ng Lord, binigyan ka ng malaking halaga, gamitin natin yan to glorify God. Amen? So, hindi naman masama na pag pinagpala ka ng Lord, i-enjoy yan. Okay lang yan. Di ba? Magkape ka. Diba? Magkape ka ng every Monday, magkape ka ng every Tuesday, okay lang yan, di ba? Magkape ka every Wednesday, grabe, coffee is life, no? Okay lang po yan, pero wag nating kakalimutan na yung pagpapalang lang yan, may bahagi na para sa gawain ng ating Panginoon. Amen? So, sino rito naniniwala pagpapalain ka ng Lord? Yan, sabihin sa katabi mo, pagpapalain ka talaga ng Lord. Full blast sa taong ito. Yan. Okay, number 3, involve yourself in soul winning. Kanina, intercede, invest, and involve yourself in soul winning. Ang sabi ng Proverbs chapter 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Yan. Bakit mag-i-involve ka? Kasi alam ko marunong ka. Yan. Sabi mo sa katabi mo, alam ko marunong ka. Yan. Yung katabi mo, wise yan. Kaya mag-win ng soul yan. Diba? Alam nyo, maraming mga tao nagmamarunong. Pero alam ko, ang bawat isa atin dito, binigyan ng karunungan ng Lord para magamit. Diba? Sa soul winning. Binigyan ng karunungan ng Lord para maraming mga tao ang makilala sa Kanya. Amen? At gamitin mo yung karunungan na yan. Meron tayo rito mga teacher. Yan. Meron tayo rito mga architect. Meron tayo rito mag-i-engineer. Yan. So, iba't iba tayo ng larangan. Marunong ka. Diba? Gamitin mo yan para sa Panginoon. Amen? And sabi rito, Acts chapter 1, verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Bakit ka mag-i-involve? Kasi nasaksihan mo. Yan. Sabi mo nga, nasaksihan mo. Yan. Ba't ka mag-i-involve? Kasi nasaksihan mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Alam nyo, maiintindihan ko kung wala kang naranasan talaga na kabutihan ng Lord, na hindi ka mag-i-involve. Okay lang yun. Kasi hindi yung panaranasan eh. You cannot give what you do not have. Hindi ka pwede mag-witness sa isang bagay na hindi mo naman nasaksihan. Alam niyo bakit dapat ka mag-involve? Kasi ikaw mismo nasaksihan mo gaano kabuti ang Lord sa buhay mo. Gaano kabuti ang Lord sa pamilya mo. Alam niyo po, may mga story na dati addict, binabago ng Lord. Dati walang direksyon ang buhay, binabago ang Lord. Ba't ang lakas nila mag-witness, 'di ba? Sa ginagawa ng Lord kasi nasaksihan nila. Tanong mo yung katabi mo, ano ang nasaksihan mo sa Lord? So, paano ka mag-i-involve? Dalawang I lang naman yan. Una, impartation and invitation. Alam nyo, pwede ka mag-involve by sharing the gospel. Di ba? Yung ikaw mismo, yung mag-share ng gospel sa mga tao.
Pwede mong gawin yan. And or invitation. May mga tao na hindi ganun kagaling magsalita, pero grabe pag nag-invite. Ibang klase. Diba? Alam niyo po, meron tayong Christ the Rock Manila kasi merong isang kagawad, Edwin Magpantay, kung nakikinig ka ngayon, nananawagan po kami. Diba? Na nagpaghamit sa Lord. Ngayon may Christ the Rock Manila. Amen? Alam niyo, meron ding kaya nagsisimula yung Christ the Rock Novaliches. Kasi merong Sister Marisa, yan, kung nakikinig po kayo, na nagpagamit, di ba? Na nag-i-invite para ma-share ng gospel. Alam mo, meron kang pwedeng gawin dyan. You can share the gospel or you can invite people. Tingnan niyo yung upuan sa inyong tabi. Dahil pang bakante, di ba? Pwede kaya yung mahal mo sa buhay na yan. Diba? Pwede kaya yung upuan na yan ay yung kaibigan mo. Pwede kaya yung upuan na nandyan ay para sa mga kapitbahay mo na pwede mong imbitahan tuwing may gawain tayo rito. Amen? So, impartation and invitation. Yan. And last, of course, ano yung pwede natin gawin na hindi natin pagsisisihan is to inspire other believers to become a soul winner. Yan, napakahalaga na let us inspire yung bawat isa. Alam niyo po, ang pag-involve sa soul winner, sa pag-involve sa soul winning, minsan kasi parang ang hirap naman yan, 'di ba? Para ang dating sa tao, hindi para sa akin yan, para sa mga pastor lang yan, para sa magaling tao lang yan, para sa hindi lang yan busy, sa mga may oras, hindi ho. Alam niyo po, sabi napakahalaga sabi rito, 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Alam nyo, encourage everyone to involve sa ating ginagawa dito sa church. To involve yourself in our soul winning, to involve yourself in the ministry. Alam ko may mga talento kayo. Siguro mayroon dito magaling sumayaw. Yan. Kailangan po ng mga dancer. Yan. Meron siguro dito magaling kumanta, magaling ka sa instrumento, gamitin mo para sa Panginoon. Magaling mag-share, magaling magsalita, magaling mag-invite. I encourage you, join us in soul winning. Amen? So inspire other. Huwag mo namang i-discourage na parang ang hirap-hirap gawin ng soul winning. Alam nyo, soul winning is not all about us. It's all about what God has done for us. Amen? It's all about the purpose of God. Kaya minsan parang hirap gawin ng soul winning kasi ang nasa isip natin, tayo. Nahihiya tayo. Hindi natin kayang gawin. Baka kung ano yung sabihin ng mga tao. Pero ang totoo niyan, hindi naman para sa iyo yan eh. Ginagawa mo yan dahil kanina nga sinabi ko sa inyo, alam mo kung sino nag-utos, ang ating Panginoon. Kaya huwag ka mahiya. Alam nyo, kahit anong edad mo, pwede ka magamit ng Lord. Amen? And sabi rito, Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Alam niyo, maganda sa soul winning, ang maganda sa mga ginagawa natin para sa Lord, merong harvest. Sino rito excited ka sa harvest? Amen. Pwede ba palakpan natin ang Lord? Diba, ma-excite ka sa harvest, di ba? Alam niyo, hindi nasasayang ang ating ginagawa. Kaya sabi ng Bible, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kaya wag mo susukuan yung mahal mo sa buhay na ang hirap hatakin sa church. Wag mo susukuan yung mga kamag-anak mo na ang hirap dalin sa Panginoon. Wag mo susukuan yung mga kapitbahay mo na, alam mo yun, nasasayang na yung mga buhay nila eh, di ba? Alam natin, mapapahamak sila pag hindi nila nakilala ang Lord. Huwag nating sukuan. Dahil darating ang oras, darating ang panahon na ilalatag ng Lord sa kanila kung ano yung plano ng Lord para sa kanilang mga buhay. Amen? We will reap a harvest if we do not give up. Sino rito nakikita mo na harvest of soul this year? Amen? Sino rito nakikita mo na yung ating anniversary? Maraming kaluluwa ang magsusuko sa ating Panginoon. Amen? We will reap a harvest if we do not give up. Kaya sabi mo sa katabi mo, walang sukuan.
Yan. This is a win-win soul winning. Na kahit anong gawin mo, pagbalik-balik ta rin mo, wala kang talo. Sigurado yan. Amen? So, win-win soul winning, yung pinag-usapan natin, intercede for pre-believers and soul winners through prayer, invest for soul winning and for spiritual growth, involve yourself in soul winning, inspire others, other believers to become a soul winner. Sabi mo sa katabi mo, you are a soul winner. And for our last verse, 2 Corinthians chapter 6, verse 2, sabi rito, basahin nga natin ng sabay-sabay. For he says, in the time of favor, I heard you. In the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Pwede tayong lahat. And sa mga kasama natin sa online, yan, alam ko, ang mensahe sa atin ng Lord, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Yan, pigit tayong lahat. Alam nyo, huwag nyo munang isipin kung ano yung nangyari kahapon. Huwag nyo munang isipin kung ano yung mangyayari kinabukasan. Ang isipin nyo yung now. Sino po rito ngayon, meron kang mga pinagdadaanan sa buhay? Financial problem, diba? Na kahit anong kayod mo, parang ang hirap pumasok ng pera, ang daming bayarin, huwag mo muna isipin yan. Diba? Relationship problem, na alam mo yun, may mga relasyon sa pamilya na nasisira, relasyon ng kaibigan na nasisira, isuko natin sa Panginoon yan. Health problem. Sino rito meron kang nararamdaman, meron kang karamdaman ngayon? Or emotional problem. You are depressed. Diba? Masyado ka nang exhausted. Masyado ka nang pagod sa buhay. Gusto ko sabihin sa inyo, I have a good news for you. Now is the time of God's favor. Amen? Na kahit anong pinagdadaanan mo, financial problem man yan, relationship problem man yan, health problem man yan, emotional problem man yan, alam mo, ang pabor ng Diyos kasama mo ngayon. At tutugunan niya ano man yung mga problemang pinagdadaanan nyo ngayon. Kakatagpuin ka ng Lord sa kung ano man yung pangangailangan mo ngayon. Amen. Yan. Sino naman dito, yung alam mo sa sarili mo, hindi ka pa talaga nagdesisyon na isuko ang iyong buhay sa Panginoon. Yung nagsisimba ka lang, pero wala pa naman talagang personal decision na tanggapin si Jesus Christ as your Lord and only Savior of your life. Ang magandang balita, now is the day of your salvation. Siguro marami na nag-share sa'yo before, pero hindi mo ma-absorb. Pero gusto kong sabihin sa'yo, mahal ka ng Lord, niligtas ka ng Panginoon, namatay si Jesus Christ sa cross, at pagkalipas ng 3 araw na buhay, at binigyan ka niya ng katagumpayan. Na ang kailangan mo lang gawin, tanggapin si Jesus Christ as your Lord and only Savior of your life. Manampalataya ka na yung kaligtasan ay regalo sa iyo ng Diyos. Amen? Alam niyo ba yung kaligtasan, hindi yan mahirap makuha. Imposibleng makuha. Kaya nga sabi ng Lord, regalo. Para kang bumili ng sasakyan, para kang sa estado mo ngayon, hindi mo kayang bumili ng sasakyan, kahit anong gawin mong tumbling, hindi mo makuha. Kaya ang ginawa ng isang taong kakilala mo, binigyan ka na lang. Ang tawag dyan, regalo. Huwag nating sayangin yung pagkakataon na binigay sa atin ng Lord para mas makilala mo siya, para manumbalik yung relasyon natin sa Kanya. Amen? So tayo po'y manalangin. If you are a person na hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ as your Lord and only Savior of your life, sumabay ka sa panalangin to na nagmumula sa iyong puso. Hindi lang dahil sa sinabi kong sumabay ka, pero ito talaga yung maging panalangin ng iyong puso. Pwede ba sabihin mo, Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa inyong mensahe ng kaligtasan. Panginoong Jesucristo, ako po'y nagpapakumbaba. Binubuksan ko ang aking buhay. Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging tagapagligtas
ng aking buhay. Tulungan niyo po akong lumago. Tulungan niyo po akong maranasan ka pa. At Lord, maggamitin niyo ang aking buhay. At sa mga may pinagdadaanan ngayon, mga may problema, may karamdaman, problema sa pera, problema emosyonal, or sa relationship, gusto ko ipanalangin, Lord, I know, Lord God, that now is the day of God's favor. Panginoon, yung pabor niyo, Panginoon, ang dumaloy sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Katagpuin niyo po sila sa anuman yung kanilang pangailangan. Lord, I pray that your blessings will flow sa inyong mga anak dito sa Christ the Rock Main at maging sa mga nakasama namin online. Lord, padaliw niyo yung inyong pagpapala, masaganang pagpapala sa kanilang buhay. At Lord, tulungan niyo po sila na maayos yung mga relasyon na nasira, yung mga relasyon sa kaibigan, sa pamilya. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na magpatawad. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na magmahal ng aming mga kapwa, ng aming mga mahal sa buhay. At Lord, alisin yung galit sa aming mga puso. And Lord, dalangin po, Panginoon, yung mga may karamdaman, a simple prayer, Lord, I pray for your healing to be upon them. Ano man ang karamdaman na meron sila ngayon, ito man ay may lunas o wala ng lunas, sinasabi ng doktor, naniniwala po kami na walang imposible sa inyo. Walang mahirap sa inyo, Panginoon. Lahat ng klaseng karamdaman ay kaya niyong pagalingin. Thank you, Lord. Thank you for everything, Panginoon. At sa mga dumadanas ng depression, sa mga dumadanas, Lord, ng burnout, sa ministry, sa personal na buhay, Lord, patatagin niyo po sila. Palakasin niyo po sila, Panginoon, at pagtagumpayin niyo po sila sa kanilang mga pinagdadaanan. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Thank you for the opportunity to share your word. Thank you, Lord God, dahil po namin, Panginoon, na ito ay mensahe niyo sa amin sa umagang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.